Hinamon ni Sara Duterte ang mga Katoliko. Ang sabi niya, show mercy people facing injustice. Grabe ka, Sara, no? Pati mga Katoliko na mananampalataya ay dinadamay mo sa iyong mga ginagawang kabalbalan at pagnanakaw ng pera ng taong bayan, lalo na si Juan Pasang Cruz ang dapat ang humingi ng katarungan sa iyong ginagawang korupsyon sa opisina ng Vice President at ng iyong hinawakang Department of Education, na sana talaga ay magawan ng paraan para mawala ka sa pwesto mo. Talaga yung dapat na katarungan na igawad sa ordinaryong mamamayang Pilipino na buwan na nagbabayad ng buwis, tapos kinukuwala at kinakamkam ng iyong opisina na hindi maipaliwanag kung saan mo dinala ang pera ng taong bayan. Na grabe na talagang ikaw pa ang hihingi ng injustice sa mga kabalbalan at kabulukan na ginagawa ng opisina, lalo na yung opisina ng Vice President. Yung mga ordinaryong mamamayan, lalo na si Juan Pasang Cruz, nahirap na talaga sa buhay at hindi na nila alam kung saan kukunin ang pangkain ng 3 beses ang araw. Ay naisipan mo pang sabihin ito para lang makakuha ng simpatya. Talagang medyo wala na sa ayos ang iyong mga sinasabi dahil guilty ka sa sinasabing paggasta or pangdarambong sa pera ng taong bayan, na hanggang ngayon talaga hindi mo talaga masagot kung saan mo dinala, lalong-lalo ng confidential funds sa iyong opisina, sa opisina ng Vice President, kasama na rito ang DepEd na milyon-milyong halaga ang nawawala at hindi mo maipaliwanag. Pati yung mga sinasabing tauhan na humarap sa mabababang kapulungan, talaga hindi nila maipaliwanag kung saan napunta ang malaking halaga ng salapi na galing sa kaban ng bayan na hindi mo mapaliwanag hanggang ngayon. Tapos ganito pa ang ginagawa mong paghahamon sa mga Katoliko na hindi mo man lang naisip talaga na isa rin ito na bumoto sa iyo noong 2022. Na sabi mo nga na 32 milyong Pilipino ang bumoto sa iyo, na na-dengue mo at talagang sinasabing nabudol mo sa iyong sinasabing pinakamataas na boto sa kasaysayan ng eleksyon dito sa ating mahal na inang bayan. Talagang wala nang masabing maganda ito si Sara Duterte at hindi niya talaga alam ang kanyang sinasabi, lalo na't hindi niya talaga maipaliwanag ang kanyang opisina kung saan napunta ang milyon-milyong salapi ng pera ng taong bayan, na hanggang ngayon talaga ay hindi mo maipaliwanag kung saan mo dinala ang sinasabing pera, na kung ano-ano na lang ang sinasabi mo para manghikayat ka ng simpatya. At ang sinasabi nga ng mga concerned netizen talaga na huli ka na sa iyong ginawa, na sa loob lamang ng 2 taon bilang sa loob lamang ng 2 taong panunungkulang bilang ikalawang Pangulo ng ating mahinahinang bayan, ay grabe ng korupsyon ang nangyari sa iyong opisina. At hanggang ngayon talaga ay ayaw mo pang magsalita kung saan mo talaga dinala itong mga milyong-milyong salapi ng pera ni Juan Pasang Cruz, lalo na ang mamamayang talagang hindi na alam kung paano maitatawid ng isang araw para mabuhay ng marangal at disente sa ating masyadong mahal ng presyo ng mga bilihin, serbisyong publiko. Ano ba ang talagang plano mong gawin talaga, hindi Sara, para hindi mo talaga sagutin ang mga itinatanong sa iyo, lalong-lalo na sa mababang kapulungan? So ako po si Papa Ken, patuloy po akong magmimiron, magmamatyag dito sa pang-araw-araw na buhay at kaganapan dito sa ating mahal na inang bayan.